Oh. Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Yes, hallelujah Lord. Yes, hallelujah. Panginoon Diyos, kami po ay muling nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon Lord. Bagamat kita mo sa amin, Panginoon Lord, sa araw na ito, yung mga daladala naming kabigatan, kita mo sa oras na ito, ang daladala namin, Panginoon Lord, ng mga pagsubok, Panginoon. Pero Lord, ang lahat ng ito ay itinataas namin sa inyo, Panginoon Lord. Bunutin niyo, Panginoon Lord, ang lahat ng kabigatan. Bunutin niyo, Panginoon Lord, ang lahat, Panginoon Lord, ng mga bagay na hindi maganda sa oras na ito. Nang ma-appreciate namin ang mensahe mo, Panginoon. Nang ang mga salita namin magkaroon ng puwang sa puso namin, Panginoon Lord. At maraming salamat dahil sa araw na ito, pinaalala mo sa amin, Panginoon Lord, na walang imposible sa Panginoong Jesus. Pinaalala mo sa amin, Panginoon Lord, na marami kaming maaaring kapatid, maraming mga tao sa oras na ito na nabulag na ng sanlibutan ito, binulag ng kaaway, pero Lord, sa pangalan ni Jesus, mamumulat sila. Yung pagkabulag nila espiritual ay kayang lutasin, Panginoon Lord, ng pangalan ni Jesus, sapagkat ang pangalan ni Jesus ay makapangyarihan sa lahat, Panginoon Lord. Sa oras na ito, nagdedeklara kami sa pangalan ni Jesus ng paglinaw ng kaisipan, Panginoon Lord, pagmulat ng espiritual na mata na makita nila katotohanan upang sila'y lumaya, Panginoon Lord. Maaaring sa oras na ito, Panginoon Lord, ang mundo ay magulo, maaaring ang sanlibutan ay punong-puno, Panginoon Lord, ng mga negatibo nangyayari, pero Lord, nakatingin kami kay Jesus na nagbibigay sa amin ng mga positibong bagay, nagbibigay sa amin ng pananampalataya, nagbibigay sa amin ng lakas upang kami makapagpatuloy at matapos namin ang hangganan patungo sa Kanya, Panginoon Lord. Sa oras na ito, sa mensahe mo, Panginoon Lord, muli namin dinudulog sa inyo, Panginoon Lord, ang aming mga sarili, Panginoon Lord, na prepare. Inihanda namin ang aming sarili sa pagharap sa iyo, sapagkat alam namin, Panginoon Lord, may gagawin ka, hindi lang basta sasabihin ka sa araw nito, kundi may gagawin ka, Panginoon Lord. Sapagkat pag may sinabi ka, pag may salita kang binigas, pag may pinangako ka, Panginoon Lord, ito'y tutuparin mo sa buhay ng bawat isa, Lord. Maraming mga anak mo na nandito ngayon, Panginoon Lord, nakaabang at nakaabang sila, Panginoon Lord, sa iyo, Panginoon Lord, pangako na sinabi na sa kanila. At Lord, pag nangako ka, hindi ka nagsisinungaling. Gagawin at gagawin mo ang iyong pinangako sa amin, sapagkat kayo ang Diyos. Kayo'y tapat, kayo'y totoo, kayo'y Diyos na makapangyarihan, na makagagawa ng lahat. Muli, Panginoon Lord, sa oras na ito, salamat sa napakagandang paalala ng awitin, Panginoon Lord. Nothing is impossible. With Christ, nothing is impossible. Kung sa kay Kristo, walang imposible, ganun din sa amin bilang mga anak niya. At bilang mga tagapaglingkod niya sa lugar na ito, sa simbahan ito, Panginoon Lord, mananatili kaming kakapit, mananatili kaming mananampalataya, hanggang sa makita namin ang katugunan, katuparan ng aming pananampalataya, sapagkat ikaw ay Diyos na makapangyarihan at mapangyayari mo ang lahat ng aming pananaligan, Panginoon. Sa oras na ito, pagpalain mo ang lahat sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen o. Nung Sunday ho ay in-encourage ko bawat isa na magdala ho ng Bible. Alam niyo, napakaganda ho sa isang kapatiran na may dala-dalang Biblia. Sabi sa Pahayag chapter 1 verse 3, ito ang bungad natin. Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa hulang inihayag nito, at tumutupad sa nasulat dito, sapagkat ang lahat ng ito ay malapit ng maganap. Marami ho ang sinabi dyan. Itong aklat ng Pahayag ay sinulat ni Juan, John the Beloved. Sinulat ho niya yan at marami ho nakapaloob dyan. Mula ho sa prophecy ho sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, marami ho mga hula at ang sabi ni John, malapit na maganap. Pag sinabi ho ng malapit na, wala ho sinabi kung ano yung exact na date, pero ang salitang malapit ho ay talagang malapit na. Amen o? Kaya kung may mga pangako ka ng salita ng Diyos na pinangahawakan mo, kapatid, may mensahe sa iyo ang Panginoon sa oras na ito, malapit nang maganap. Pastor, parang baliktad na nangyayari sa akin. Tandaan mo, yung bulong ng kaaway, yung salita ng kaaway, laging baliktad sa katotohanan na sinasabi ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay totoo, ang salita ng kaaway ay kasinungalingan. Amen o? Kanina habang tayo nag-aawitan, sabi doon kanina, kahit yung bulag, kahit yung wala na talaga, bulag espiritual, kaya ng Diyos pamulatin. Dahil sa Diyos ay walang imposible. Sa atin ang kaaway, panggulo lang talaga siya. Pag nanghihina ka, tandaan mo ito kapatid. Kahit na mahina ka na, kahit na marami ka ng pagsubok na kinaharap, hindi ka matatalo pag hindi ka susuko. Amen po ba? Amen. Sino dito may mga pagsubok pero hanggang ngayon lumalaban? Kapatid, hanggang ngayon panalo ka pa rin sa harapan ng Panginoon. Lalo na pag lalo kang maniwala kay Jesus, mananalo ka sa pinagdaraanan mo.
Nothing is impossible. Amen o? Pahayag chapter 1 verse 3, mapalad. Yung word yan, napakaganda. Mapalad. Mapalad, ang sabi dito. Amen o? Nasulat upang mabasa, yan ho ang mensahe natin nung linggo. Yung may mga Biblia ho, praise God ho, dahil nasulat ho ang Biblia nyo, hindi lang para mabasa, ito ho ay mayroong bunga. Sabi dito ho, nabasa upang matuto. Kung nagbasa ka, nag-aral ka ng salita ng Diyos, siguro naman ho, may natutunan ho tayo. At pangalawa, pagka nabasa mo ang salita ng Diyos, lalakas ang iyong loob. Nakakalakas po ba ng loob ang pagbabasa ng Biblia? Sino dito yung bagsak na tapos magbasa niya ng Biblia, ng salita ng Diyos, nakapagpalakas ito sa kanya, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, nakakapagpalakas. Ang sabi dito, at pagkakaroon ng pag-asa. Okay, so ito lang ho ba ang ating pag-aaralan? So tingnan natin ho dito. Balikan natin ho ang Pahayag chapter 1 verse 3. Sabi dito ho, mapalad ang bumabasa ng aklat na ito. Yung word yan ho ay mapalad. Pagbasa mo palang pala ng salita ng Diyos, itinuturi ka na agad ni Juan na mapalad, sapagkat bakit ho? Una, matututo ka. Pangalawa, lalakas ang iyong loob. Pangatlo, magkakaroon ka ng pag-asa. Pero ito ho, good news mga kapatid. Ito ho, sa Lucas chapter 11 verse 28, mas may matindi. Ito sabi, ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang, sabi dito, ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Kung may mapalad, yung nagbabasa ng salita ng Diyos, mas higit na mapalad, yung nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Mga kapatid, nabasa upang isa pamuhay. Kapag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, huwag mo lang siyang basahin. I-push mo yung sarili na huwag lang basahin, huwag lang matutunan, huwag lang lalakas ang iyong loob, huwag ka lang magkakaroon ng pag-asa. Ang pinakalayunin mo pag nag-aral ka ng salita ng Diyos ay isa pang buhay. At ito ho, ang hindi basta-basta nagagawa ng marami ho mga anak ng Diyos. Nagbasa, nag-aral ng salita ng Diyos, may natutunan, lumakas ang loob, nagkaroon ng pag-asa, pero hindi niya in-apply sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Tandaan niyo, may pagsubok araw-araw. Tama? Pag wala kang armas galing sa Diyos at may pagsubok araw-araw, tandaan mo, madali ka matalo. Ulitin ko lang, hanggat hindi ka sumusuko, hindi ka patalo. Hindi ka patalo. Yan. Sabi dito, higit na mapalad ang mga tumutupad nito. Mga kapatid, ito ang mensahe ng Diyos sa araw na ito. Genesis chapter 3 verse 8 to 13. At ang mensahe ho natin sa oras na ito at pinamagatan kong huwag manisi. Alam niyo ba yung paninisi ay nakakasira ng relasyon? Alam niyo ba yung paninisi ay nakakawasak ng isang tahanan? Nakakawasak ng napakaraming bagay ang nawawasak dahil doon sa paninisi. Sa oras na ito, lilinawan natin, balik tayo sa Genesis, yung pinakasimula ng lahat at mababasa natin dito. Dito sa kwento na ito, sa pangyayaring ito, mayroong mga pangyayari na nabuwag o nasira dahil doon sa paninisi. Kaya ang mensahe natin ngayon ay huwag manisi. Okay. Sabi dito, malimit bilang tao kapag tayo ay nagkakamali o sumasablay, kaysa umamin at magsisi, mas madali sa atin ang magdahilan, magturo o manisi. Tama? Walang umaamin. Bakit to? Sapagkat mahirap umamin. Ayan. Naranasan nyo na hubang personal umamin pag gumawa ka ng mali, pag gumawa ka ng kasablayan? Di ba huwag muna agad natin iniisip magpalusot? At kapag may tao tayong pwedeng ituturo natin siya para sa kanya bagsak ng sisi. May mga ganun tayong instinct, may ganun tayong kaisipan. Pero bilang mga anak ng Diyos, hindi ho itinuturo sa atin ang manisi ng iba. Kailangan pagka may ginawa kang mali o may hinakbangan kang bagay na hindi tama, kailangan ikaw mismo yung mag-take ng responsibility. Ang iba kasi, siyang gumawa ng masama o siyang gumawa ng mali, pero naghanap siya ng paraan makalusot, naghanap siya ng paraan para may turo sa iba na ang sisingahoy may bagsak sa kanila. So ito ang bagay na ito ang bubuwagin natin bilang mga anak ng Diyos. Mahirap umamin. Kaya yan ang mensahe natin, huwag manisi. Baka yung katabi mo ay ilang beses ka ng sinisi, sa oras na ito, sana maiwasan na natin. Sana matapos ang gawain na ito, uwi ka ng bahay, may dala-dala kang mensahe ng Diyos, at pag naalala mo ang mensahe ito, magkakaroon ng kapayapaan kahit papano sa bahay ninyo. Magkakaroon ng kaayusan ang inyong mga maaaring nasirang relasyon dahil sa paninisi. Sino ang malimit magsisihan? Di ba yung magkakapatid? Lalo kung ang kapatid mo ay
ang bilis manisi ng mga ate, ng mga kuya, tama? Pag ate ka, andyan yung kapatid mo, andyan na yung magulang mo, galit na galit dahil may ginawa kang mali, nag-iisip ka na agad ng paraan dahil meron kang nakababatang kapatid, turo agad. Okay, alamin natin kung ano yung mga lingwahe sa Biblia. Genesis chapter 3, umpisahan natin dito. Genesis chapter 3, verse 8 to 10. Ito ho, ang mensahe na ito, alam naman natin sa Genesis, nabasa ho natin dyan. Genesis chapter 3, verse 1, alam natin ho, ang pinakabungad dyan, ay yung panunukso ni Satanas. Kaya ho, ang pamagat ng Genesis chapter 3 ay ang pagkakasala ng tao, the fall of man. Ang tao ho ay bumagsak dyan ho sa Genesis chapter 3. At paano sila bumagsak? Bumagsak sila dahil ho sa panunukso ng kaaway. Ganito ang sabi. Okay, malayo na to ha, sa 8. Pagdadapit hapon, narinig nilang naglalakad sa alamanan si Yahweh, kaya't nagtago sila sa kahuyan. Anong problema? Naglalakad lamang ang Diyos papunta sa iyo, naglalakad lamang ang Diyos papunta sa tahanan ninyo, pero parang ikaw, takot na takot ka na. Kaya't nagtago sila sa kahuyan. May problema wala? Meron. Hindi ka magtatago kung walang problema. Hindi ka mag-iisip ng paraan o dahilan, palusot kung walang nagawang kasalanan. So pagdadapit hapon na si Adan at Eva, narinig nilang naglalakad sa alamanan ni Yahweh, kaya't nagtago sila sa kahuyan. Tandaan niyo po, si Yahweh at ang tao, yung Diyos at ang tao, nagpi-fellowship sila face to face. Amen? Pag binasa nyo ang Genesis chapter 2, ang tao at ang Diyos, nag-uusap sila ng harapan. Pero bakit ito, pagdating sa chapter 3, bigla nagkaroon ng ibang senaryo, nagkaroon ng ibang pangyayari. Yung tao na kausap ng Diyos at ng harapan, bigla ko nagpapangilag. Okay, ganito sabi. Natapwa, tinawag ni Yahweh ang lalaki at tinanong, saan kayo naroon? Pinakaunang tanong ng Diyos sa Biblia, yung saan kayo naroon. Yan. Trivia lang mo ha, ang pinakaunang tanong na sinabi ng Diyos sa Biblia ay, saan kayo naroon? Ang sabi ng iba, kung talagang Diyos ang Diyos, bakit siya nagtatanong? Di ba ang Diyos, alam niya lahat? Alam niyo, malalaman natin yan. May mga panahon sa buhay natin, personal tayong tinatanong ng Diyos, hindi dahil hindi niya alam, kundi gusto ng Diyos, personal mong sabihin sa Kanya. Magtapat ka sa Kanya. Ang sabi ng Diyos, datapwat tinawag ni Yahweh ang lalaki at tinanong, saan kayo naroon? Bakit lalaki lang ang tinawag? Sa tingin nyo, bakit lalaki lang ang tinawag? Dito, sabi dito, tinawag ni Yahweh yung lalaki. Kasi alam nyo, nung time na yon, nasa maganda pa silang authority. Ang lalaki ho, pagka tinawag o ang lalaki ho, pagka nagpasunod sa asawa, kasi nung panahon ho, kung talagang ang disenyo ng Diyos sa lalaki, at ang babae, ay magpasakupan ng babae sa lalaki. So tinawag nga si Adan, at sumunod sila pareho. Okay, ito ang sabi. Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Yan. Una nang naglalakad ang Diyos, nung naglalakad ang Diyos, kinabahan na agad si Eva at si Adan. Kaya nagtago sila. Di ba nakakapanibago. Sabi ng Diyos, panibago itong mga ito Pero alam ng Diyos na nagkasala sila. Sabi ni Adan, natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Okay. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, tugon ng lalaki. So dito sa mensaheng ito, dito may malinaw pang sagot yung lalaki. Umaamin-amin pa siya dito. Umaamin si Adan na Panginoon, ang totoo niyan, hubad ako. Ibig sabihin, kiniklaim dito ni Adan, Panginoon, may ginawa ho kami kakaiba. Panginoon, nagkasala po kami. Dito sa verse na ito, makikita natin may pag-amin pang ginagawa si Adan. Pero ituloy natin. Genesis chapter 3 verse 11, dito na ho nangyari ang lahat. Sino may sabi sa iyong hubad ka? Tanong ng Diyos. Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Ayan ang mga tanong dito, nandiyan ang unang tanong, pangalawang tanong, pangatlong tanong, at pang-apat na tanong ng Diyos. Okay, tingnan nyo mga word Kasi, pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin, tugon ng lalaki. Ano nangyayari na dito? Kahaamin niya lang na siya ay hubad na, pero pagdating sa verse 12, ano sabi niya? Kasi. Yan ang lingwahe ng mga tao mahilig manisi. Tama? Tama ho ba, mga nanay? Meron ba kayong naririnig sa mga anak nyo? Kasi Kasi, sino na naman ang away? Sino na naman ang gulo? Kasi, yung mga may anak na 3, may anak na 2, madaling magturo pag may kasama. O, tinan nyo, sabi dito ni Adan, kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin. Ang unang sisi dito, tinan nyo, ang unang sisi agad dito ni Adan, sabi ng Panginoon, nagkasala ba kayo? Kumain ba kayo ng prutas na pinagbabawal?
Ano sabi? Imbis na sabihin ni Adan ay, opo, patawarin niyo po ako, Panginoon, hindi niya sinabi ang gano'n. Nasabi niya, kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo. Ang unang sisi ni Adan, kanino? Sa Diyos. Hindi agad kay Eva. Sabi niya, kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay niyo. Grabe ano? Minsan ang sisi pa natin, halimbawa may mga panahon sa buhay natin na may nangyayari hindi maganda, minsan ang sisi natin sa Diyos. Imbis na umamin tayo, Panginoon, nagkamali po ako, patawarin niya ako, gaya ni Adan. Pero hindi niya ginawa. Ang ginawa ni Adan, inisip niya na agad yung una niyang masisisi ay ang Diyos. Panginoon, kasi pinakain pa ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin. Na sinasabi dito ni Adan, Panginoon, kasi yung binigay mo sa akin babae. Parang sinasabi ni Adan, sana di mo na lang ako binigyan ng babae kasi yung babae nagtukso sa akin. Yung babae ang, nag-akay sa akin. Okay, tugon ng lalaki, bago ho napunta kay Eva. Tingnan nyo ang sabi dito. Ngayon ano nangyari sa verse 13? Bakit mo naman ginawa yun? Tanong ng Diyos sa babae. Okay, ano kaya ang gagawin ng babae? Ngayon nasisinaw ni Adan si Eva. Ngayon tinanong ng Diyos, bakit mo naman ginawa yun? Tanong ng Diyos sa babae. Mangyari po, inilang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain, tugon naman niya. Okay, yung babae naman di ba po, si Adan, sinisi si Eva, at ang Diyos. Dito naman sa 13, binakita naman dito, na sinisi naman ng babae, sinisi naman niya yung ahas. Yung ahas kaya, sa tingin nyo, may naituro, wala? Kawawa yung ahas, wala maituro. Wala siyang kamay. Tamay yung ahas. Hindi ko na nilagyan ng animated na pero marami mo yan. So nagturuan sila, tinuro ni Adan si Eva, tinuro ni Eva yung ahas, yung ahas nalungkot. Gumano na lang yung ahas kasi wala siyang maituro. So ganito ang mangyayari dyan. Ito ang mensahe na ito ay parang binabasa lang natin, pero may matindi itong impact sa buhay natin, mga kapatid. Okay. Paalala, hindi malilinlang o matutokso ang isang tao kapag hindi niya ginusto. Amen po ba? Walang nag-amen. Hindi malilinlang o matutokso ang isang tao kapag hindi niya ginusto. Tama? Hindi ka maluloko kung hindi ka nagpaloko. Sa madaling sabi. Tama? Parang hindi ninyo matanggap, mahirap nga talaga bumamin. Amen? So, ipuprove ko sa inyo sa oras na ito, according sa Biblia, hindi tayo malilinlang, hindi tayo matutokso ng isang tao kapag hindi niya ginusto. Ulitin ko lang ganun din sa buhay natin. Hindi ka matatalo ng kaaway, hindi ka matatalo ng kahit anong pagsubok pag hindi mo ginusto, pag hindi ka sumuko. Pero pag sumuko ka, pag umatras ka na, kiniklaim mo, at sinasabi mo sa sarili mo, I surrender, sumusuko na ako. Pero hanggat hindi ka pumapayag dun sa, hindi ka pumapayag dun sa kaaway mo, na nagsasabing talo ka na, at ang sinasabi mo, hindi, lalaban ako, panalo ka pa rin. Okay? Santiago chapter 1 verse 14, ganito ang mabasa natin. Natutokso ang tao kapag siya'y naakit at napatangay sa sariling pita. Amen. Ulitin ko lang sa inyo, hindi ka matutokso kung ayaw mo. Maraming mga tao natutokso dahil ginusto rin nila. Maraming mga tao naloko dahil bakit nagpaloko sila. Okay. Natutokso ang tao kapag siya'y naakit at napatangay sa sariling pita. Okay. Kaya sabi dito, kaya't huwag tayong manisip. The moment na nakapasok ka sa isang sitwasyon na naging problema, tandaan mo, kayong dalawa may gawa niyan. Ngayon, kung kayong dalawa may gawa niyan, huwag na huwag kang papayag na masira o mawasak yan. Bakit ho? Hindi ka susuko. Hindi ka papayag na matalo. Okay. Genesis chapter 3 verse 6, ganito ang sabi, napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy, at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya pumita siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Okay ho. Sa Genesis chapter 3, verse 1, kausap ni Eva yung ahas. Ang sabi ng ahas, sa totoo lang, talaga bang sinabi sa iyo ng Diyos na hindi mo pwedeng kainin ang prutas na yan? Ang totoo, sabi ni Eva, ang totoo, makakain naman namin lahat ang sinabi ng Diyos. Kaya lang sabi ni Satanas, hindi, ang totoo, pag kinain mo ang prutas na yan, hindi ka naman mamamatay. So si Eva, na tinutokso mo, ay nagpatukso. Kaya tandaan nyo, walang matutokso kung hindi mo ginusto. Si Eva hindi siya makapalag sa Panginoon Bakit ho? Mamaya malalaman niyo yung mga taong laging nagsasabi, Lord, kasi. Laging yung tatandaan, merong gantian Diyos sa mga taong ganun. Okay ho. Nakita ni Eva, napakaganda ng prutas, masarap ang prutas, at mas maganda maging marunong. Ang sabi pa nga doon sa ibang salin,
pag kinain mo ang prutas na yan, magiging para kang Diyos. Mas lalo nag-desire sa Eva na masarap maging Diyos. Okay, tuloy natin. Unang Juan chapter 2 verse 16, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan na nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakatutokso sa paningin at ang karangyaan sa buhay, ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. May tatlong bagay na hindi gusto ng Diyos sa buhay natin. Ano? Yung nakapupukaw sa pita ng laman, ayaw ng Diyos yan. Pangalawa, yung nakatutokso sa paningin, ayaw ng Diyos yan. Pangatlo, yung karangyaan sa buhay, ayaw ng Diyos yan. Ibig sabihin, ano yung karangyaan dyan na sinasabi? Yung pride ng tao. Di ba ang tao, ang lakas ng loob, makipaghamunan kapag may pera? O sino dito may pera? Nakapaghinamon ka, parang, okay, payag ako kasi may pera. Tapos yung hahamunin mo, walang pera, sinadya mo walang pera, kasi bakit ho? May yabang ka. Pero yung mga tao walang kaya, kasi yung karangyaan dyan, yan yung pride. Pride of life, sabi sa English. Okay, tingnan natin sa English. 1 John chapter 2 verse 16, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. So tandaan natin mga kapatid, yung mga bagay ho na nakakapukaw ng laman, ayaw ng Diyos yan. Pastor, parang nagkakaroon ako ng pagnanasa sa bagay nito. Hindi masama magnasa, basta yung pagnanasa na yun ay sa ikabubuti mo sa harapan ng Diyos. Ang nakakasama, yung magnasa ka ng masama para masira ang relasyon mo sa Diyos. Kaya masama ang ginawa ni Eva, kasi yung pagnanasa niya ay una pagsuway sa Diyos. Di ba nung nakita niya yung prutas, nagnasa siya. Walang problema sa pagnanasa, kasi bakit? Nilagyan tayo ng Diyos ng pagnanasa. Yung lalaki, nilagyan ng Diyos ng pagnanasa magkaroon ng asawa, babae. Yung babae naman, nilagyan ng Diyos ng pagnanasa na magkaroon ng asawang lalaki. Bakit to sa panahon natin ngayon ay napakasama na? Yung babae nagkaroon na ng nasa sa babae, yung lalaki nagkaroon na ng nasa sa lalaki. Tandaan nyo hindi na nasa ng Diyos yun. Personal na nasa natin yun. Okay So sabi dito, balikan ko lang lust of the flesh, lust of the eye, at ang pride of life, yan ang pinaka naging kasalanan ni Eva. Balikan ko lang ang Genesis chapter 3 verse 6. Napakaganda sa paningin ng babae. Lust of the eye. Unang nagkasala kay Eva, yung mata niya. Kaya mga babae, hindi porke gwapo, hindi porke maganda ang katayuan, mga babae ganun din, hindi porke matangkad, hindi porke matipuno, ay okay to. Tandaan nyo, una nagkakasala yung mata. Okay Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy, sa palagay niya ay masarap. Pangalawa dinamnam niya, hindi niya pa nakakain yung prutas, nagkaroon na siya ng pagnanasa, lust of the flesh. Hindi pa nakakain, dinamnam na ni Eva. Sabi niya, sarap siguro makain ng prutas na ito. At doon pangalawa di ba una kasalanan niya, isumway siya sa Diyos. Pangalawa nagnasa siya ng masama. Pangatlo, ganito sabi, at naisip niya na maging mabuting, maging marunong. Kaya pumitas siya ng bunga at kumain. Doon siya nagkasala ng lubusan. Okay. Mateo chapter 18 verse 7. Napakahirap ng kalagayan sa daigdig. Mga kapatid, ang mabuhay sa mundo ay napakahirap dahil pinauna na sa atin ng Biblia. Napakahirap mabuhay sa sanlibutan dahil nasa sanlibutan ang mga sanhi ng pagkakasala. Dahil sa mga sanhi ng pagkakasala ng tao, hindi mawawala kailanman ang mga sanhi ng pagkakasala. Hindi mawawala kailanman. Kahit ano palang pray natin, Lord, tanggalin mo po ito sa lugar na ito. Panginoon, alisin niyo po ito sa sanlibutan ito. Sabi ng Biblia, hindi aalisin, sapagkat hindi mawawala ang mga sanhi ng pagkakasala kailanman. Kaya ang mabuhay sa sanlibutan ito ay punong-puno ng matinding pagsubok. Napakahirap ng kalagayan natin. Pagmulat mo ng mata, pag-aalis ka ng bahay, pupunta ka sa ibang lugar, may makikita ka mga, halimbawa, tayo ay may pamilya. Nakita mo may pamilya ka rin nakita na mas magandang katayuan sa'yo, magkakaroon ka ng inggit. Parang sinasabi mo, Lord, ang ganda naman ng buhay nila, mayroon sila nito, mayroon sila niyan. Nakikita mo na agad ang kakulangan mo. Amen? Pupunta ka ng social media, ang sasarap ng pagkain nila, nakita mo ngayon ang kinakain mo, parang nagbagsak ka ngayon. Andito lang ang mga kasalanan. Ang mga sanhi ng pagkakasala ay naglipa na ho dyan, lalo't meron tayong mata. Pastor, mapalad pala yung mga bulag. Hindi lang ho basta sana bulag. Mapalad sana ang tao kapag siya'y bulag, bingi at wala hong nakakapagsalita. Bakit to? Wala siyang halos magawang kasalanan. Kaya lang may isip.
Kaya ho, ang mga baliw, naku sa totoo lang ho, mahirap i-judge sila, pero sila ho yung mga tao ho, walang iniisip, walang pinoproblema. At sa Diyos, pagharap nila, sagutin sila ng Diyos. Namusga ka na ba ng baliw? May nakita ka bang baliw, hinusgahan mo na pupunta sa impyerno, pupunta ng langit, di ba wala? Kasi hindi natin sila sagutin. Okay, hindi mawawala kailanman ang mga saninang pagkakasala. Paalala mga kapatid, may malalahong paalala. Ngunit na pangingilabot ang sasapitin ng mga taong panggagalingan ito. Andiyan na mga kasalanan, naglipanan na sa sanlibutan. At tayo bilang mga anak ng Diyos, araw-araw tayong tinutukso ng sanlibutan. Nasa sayo na kung magpapatukso ka, pero sinasabi ng Panginoon, yung nagtumutukso sa iyo ay napakatindi ho ng sasapitin. Sino nagtukso sa tao? Di ba yung ahas? Dahil tinukso ng ahas ang tao, ang aso nakatanggap ng pinakamalalang parusa sa lahat ng pinarusahan. Malalaman nyo mamaya, pinarusahan ng babae, pinarusahan ng lalaki, pero ang pinakamalalang parusa na nakatanggap ay yung parusang tinanggap ng ahas sapagkat siya huwa nanukso. Mga kapatid, iwasan natin ang social media na maging dahilan tayo para makatukso ng iba. Amen no? Halimbawa, ikaw ho ay may masarap na pagkain, hindi naman ho masamang i-post natin yon. Tama? Pero kung yun ho ay magpo-post para ang iba ho ay magkaroon ng self-pity, ano ba naman to? Sarap ng pagkain nila, tapos ako wala. Maaaring mag-post ka ng kasalanan. Nagsuot ka ng sobrang halay na damit. Pasensya na, halimbawa may gano'n, nagsuot ka. Tapos mayroong nahalina sa'yo. Magpo-post ka ngayon ng kasalanan sa iba. Kaya ho, ang ating simbahan, lagi yung nagtuturo dito, na ingatan natin, huwag tayong maging, huwag tayong panggalingan ng kasalanan ng iba. Ayan. Tapos kung mayroon ka hong tawag nito, karelasyon, huwag naman sana ipakita natin lagi yung lambingan natin sa social media. Baka kung magkaroon naman ng, yun nga, cause ng pagiging kasalanan ng iba. Kasi alam niyo naman ang tao, sobrang mag-isip. Nagdikit lang, ang iniisip, ang dami na. Nagdikit lang. Okay, balik po tayo. Ngunit na pangingilabot ang sasapitin ng taong paggagalingan nito. Tandaan, may parusa sa bawat pagkakasala kahit pa natukso lamang tayo o manisip pa tayo ng iba. Pastor, biktima lang kami Para sinasabi ni Adan doon, Panginoon, biktima kami. Di ba sinasabi ni Adan at Eva, nung tinanong ng Panginoon si Adan, Panginoon, biniktima ako ng babae. Ang gusto ng Panginoon, may marinig siya sa babae at sa lalaki. Yung lalaki, nag-deny agad siya at ang sabi, nagbi-blame siya, biniblame niya si Eva. Si Eva naman, biniblame niya yung ahas at para magkaroon sila ng lusot. Para akala nila, kapag nagkaroon ka ng palusot o may nasisi kang iba, wala kang kasalanan, wala kang parusa. Pero sabi dito, may parusa sa bawat pagkakasala kahit pa natukso lamang tayo o manisi pa tayo ng iba. Sapagkat hindi ka matutukso, ulitin ko lang kung hindi mo ginusto. Genesis chapter 3 verse 13b, balikan ko lang. Mangyari po, hindi lang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain, tugon naman niya. Okay, dito nagdadahilan si Eva, sabi niya, Panginoon, ang totoo niyan, hindi basta-basta ako matutukso kung hindi ako tinukso ng ahas. Pero ito sabi ng Panginoon sa kanya, Genesis chapter 3 verse 16, sa babae na may ito ang salaysay, sa pagbubuntis mo ay mahihirapan, lalo kung sumapit ang iyong pagluluwal. Ang lalaking ito na asawang hirang, susundin mong lagi habang nabubuhay. Kahit pa ho natukso lang si Eva, kahit pa ho nagdahilan pa siya, na tinuturo niya yung si Satanas, ang dahilan kung bakit siya nagkasala, hindi siya nakatakas sa parusa. Dahil tandaan nyo, lahat ng kasalanan may kaparusahan. Si Eva ho, tinuro niya yung ahas, pero ang Panginoon, sabi niya dito, sa babae naman ito ang salaysay ko, mahihirapan ka sa pagluluwal. Alam niyo bang walang sumpa? Nung una ho, yung nilikha ng Diyos ang tao, nilalang niya ang tao ayon sa kanyang wangis at anyo. Ibig sabihin ho, nakapackage na yun, sabi ng Diyos, tumira kayo sa paraiso wala ditong sumpa. Lahat ay magiging blessed, lahat ay magiging maalwan. Pag gutom ka, kumain ka. Pag napapagod ka, magpahinga ka. Pero tandaan nyo, may napasok ko na kasalanan, kaya nagkaroon ng kaparusahan. Okay. Genesis chapter 3 verse 12. Kasi pinakain pa ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin, tugon ng lalaki. Okay, dito muna tayo sa mga sisihan. Yung babae, sinisin niya yung ahas, ngayon naman nung haharap na si Adan, para ikubli niya ang kanyang sarili, sabi niya, kasi pinakain pa ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin, tugon ng lalaki. Pero bakit po nangyari yun? Itong palusot ni Adan, akala niya makakalimutan ng Diyos ang nangyari sa verse 6. Sabi dito,
Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya, mabuti ang maging marunong, kaya pumunta siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya ng para sa kanyang asawa at, ang sabi, kumain din ito. Kahit pa anong turo ni Adan, Panginoon, kasi yung babae binigyan niya ako. Bakit ka kasi kumain? Ayan. Sino dito yung ganon? Nasa panahon na mayroon kang nagawang mali, tapos may sisihin ka, laging gusto mo talagang idiin doon sa nagdulot sa iyo, kaya ka nagkamali o nagkasala, dahil sa ginawa ng tao na yon, lagi mo siyang tinuturo, tandaan mo, hindi ka pa rin lusot, kasi sabi dito, kumain ka kasi. Kumain ka rin din naman. Pumayag ka rin din naman. Buti sana, kung pinitasan siya, tapos inabutan siya, tapos hindi niya kinuha at kinain. Wala siyang may lusot. Tandaan nyo, ang Diyos ay marunong sa lahat ng bagay. Mga kapatid, kung may mga bagay ka, ito ang turo sa atin dito, kaysa mo magkubli, kaysa mo sa manisi, bakit hindi na lang tayo humingi ng tawad? Nung sinabi sana ng Diyos sa kay Adan, Adan, bakit ka hubad? Panginoon, kumain po ako ng prutas patawarin niyo po ako. Eva, bakit ka naman binigyan yung asawa mo? Panginoon, patawarin niyo po ako, natukso po ako. Alam niyo, magiging magaan sana ang lahat. Amen, no? Kaya alam mo, hindi ganun ang senaryo, hindi ganun na nangyari. Ito sabi sa Genesis chapter 3 verse 17. Hinarap naman ng Diyos si Adan at ganito ang sinabi, pagkat nakinig ka sa asawang hiram ng iyong kainin niyang bungang bawal, sa nangyari ito, ang lupang tanim ay aking susumpain magpakailanman. Kaya ho, napakahirap mabuhay sa sanlibutan ito. Yung mga nagtatrabaho, ramdam nila yung hirap, ramdam nila yung init ng araw. Ramdam nila na napakahirap kumita ng pera kahit walang araw. Naka-opisina, ang hirap kumita ng pera dahil ang hirap mayroong amo. Tama? Yung mga amo naman may pera na gusto nila mas malaki pa. Alam nyo, nung unang panahon walang ganun kaisipan. Kasi bakit? Wala kang problemahin, pag-gising mo sa umaga, mayroong makakain. Alam nyo ba ang pinaka-problema lang nung panahon talaga, kung titignan mo sa Biblia, tirahan, damit at pagkain, inumin. Pag mayroon ka ng ganun, meron ka na ng lahat. Sa panahon natin ngayon, naisip natin magkaroon ng pera at magkaroon ng magkaroon ng ipon. Tandaan nyo, yung gera, kahit may pera ka, wala ang silbi. Tama? Marami hong may mayayaman sa Ukraine, marami hong mayayaman ngayon na tinamaan, nasalantang kanilang mga trabaho, nasalantang kanilang mga negosyo, at ulitin ko lang wala hong silbi ang pera. Mas mahalaga ang pagkain. Susumpain magpakailanman ng lupain ito para paganihan, pagpapawisan mo ito habang nabubuhay. So sinumpa ng Diyos ang yung hanap buhay o yung lugar na sana mo'y napaka-bless. Napaka-bless. Mga damot, tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin. Genesis chapter 3 verse 19. Upang paganihan ang iyong bukirin, magpakahirap ka hanggang sa malibing. Yabang sa alabok doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Ayan. So nakita natin dito yung bunga ng pagkakasala ng tao. Nakita natin dito na pumasok tandaan, pag may kasalanan, may kaparusahan. Dahil ang kaparusahan ang kabayaran ng kasalanan. Mga kapatid, tandaan nyo, halimbawa may kinalakan tao sa oras na ito. Panay sa gawa ng kasalanan kahit pa, tinuturing niya sarili niyang anak siya ng Diyos. Pero parang hindi niyo maiwasan gumawa ng kasalanan, tandaan nyo lagi may kabayaran. Bakit ganun tayo? Pagka tayo ay mayroong inuutang, ayaw natin magbayad. Bakit ganun tayo? Sa Diyos, walang lusot. Pag mayroon tayo kasalanan, tandaan nyo lagi may kabayaran. Ang sabi ng Diyos kay Adan, yamang sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Hindi ganun ang pagkalikha ng Diyos sa tao. Nung una nilikha ng Diyos ang tao, wala namang sumpa na sinabi ng Diyos, okay, hiningahan niya ang tao sa ilong. Grabe bless tayo kasi yung hininga ng Diyos nasa atin hanggang ngayon. Pag-isip mo kanina, yung nai-enjoy mong hininga, galing yan sa Diyos. Ang tawag dyan ay buhay. Walang sumpa. Pero dahil sa kasalanan na ginawa ni Adan at ni Eva, pumasok po itong ganito. Genesis chapter 3 verse 23, kaya pinalaya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. So ang buod ng kaparusahan ay magkaroon ng separation. Dati sabi ng Biblia, ang Diyos at ang tao, mayroon silang fellowship face to face. Grabe, walang gap. Pag pumasok ang Diyos sa Garden of Eden, nandun ang tao, nakaabang lang. Magpe-fellowship sila, magkukwentuhan sila. Adan, Eva, kumusta? Kinukumusta ng Diyos si Adan at si Eva. Sabi niya kay Adan, Adan, napangalanan mo na ba lahat ng hayop? Halos hindi pa ho. Si Adan na nagpangalan sa mga hayop.
Tama? Nabasa natin sa Biblia. Nagpe-fellowship sila at ang saya nila. Pero dahil laging may inggit, laging tandaan nyo, hindi laging masaya ang buhay. Tama po ba? Nakahanda ka ba sa buhay na masalimuot? Dahil ang buhay sa sanlibutan ay hindi laging masaya, hindi laging handaan, hindi laging celebration. Ang buhay sa sanlibutan, mayroon din hong kamatayan. Mayroon din hong, may dalamhati, mayroon din hong pagkakabahabahagi, pagtatalo-talo. Pag hindi tayo dyan nakabang, pag hindi tayo prepare dyan, mananatili tayong mahina. Pero dahil may binabasa tayong Biblia na nagpapalakas sa atin, kahit dumating ang dalamhati, kahit dumating ang mga problema, kahit dumating ang mga pagtatalo-talo, babalikan lang natin ang Biblia, maayos din ito. Amen ho? Sapagkat sa Diyos ho, walang imposible. Walang imposible. Okay, tuloy natin. Genesis chapter 2 verse 16 to 17, ganito ang sabi. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang 5 bungang kahoy sa halamanan. Balikan natin ang pinakamagandang regalo na natanggap ng tao sa Diyos. Bukod sa buhay, niregaluhan ng Diyos ang tao ng paraiso. At yung paraiso na yan, mga kapatid, kung na-enjoy nung unang panahon ni Eva at ni Adan, itong paraiso na ito ay sinicure dito ng Diyos para maranasan natin sa panahon wala na tayo sa sanlibutan. Wala naman siguro dito nag-pray na dito na lang ako, Lord. May ibang reliyon na sabi nila, i-renovate lang daw ang sanlibutan. Hindi ho i-renovate dahil wala dito ang Garden of Eden. Ang Garden of Eden ho ay nasa isang secret place. Magandang lugar. Na ito'y inabang ng Panginoon na sa panahon na tayo nasa piling na niya, muli natin ma-enjoy ang buhay kasama ng Diyos at ng paraiso na inihanda niya sa mga tao. Mga kapatid, kung naranasan ni Eva at ni Adan na pag nagugutom, kumakain na lang ng, nangunguha na lang ng pagkain, mararanasan din natin yon. Ibabalik tayo ng Diyos sa paraiso. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang 5 bungang kahoy sa halamanan. Walang hirap na gagawin, walang trabahong gagawin. Sa panahon ngayon, pag hindi ka nagtrabaho, wala kang bigas, walang ulam. Sa Bible, ibabalik ng Diyos ang unang panahon, walang kahirap-hirap ang lahat. Bakit ho? Nilikha ng Diyos ang tao, hindi para mahirapan. Pastor, bakit kaya ako nahihirapan? Nasa sanlibutan ka. Ayoko na ho mahirapan. Punta ka na kay Lord. Huwag naman agad susuko. Next. Maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, huwag mong kakainin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Bakit na-curious si Eva? Ano sabi ng ahas? Hindi, pag kumain ka ng prutas na yan, hindi ka mamamatay. Pagkakain ni Eva wala talagang, may nangyari ho ba? Wala ho. Pag binasa nyo ang Bible, hindi namatay si Eva. Kasi basahin nyo balikan natin. May nabasa mo ba kayo dyan na pag kinain nyo agad, pag kinain nyo ang prutas, mamamatay ka agad? May nabasa mo ba kayo? Wala. Pero ang sure ang Panginoon, pag kumain ka ng prutas na pinagbabawal, mamamatay ka. Kaya yung consequence, naranasan ni Adan at ni Eva, namatay sila. At yung kamatayan ni Adan at ni Eva, nararanasan natin ngayon ng mas, mababa pa ang mga edad. Noong panahon ni Eva at Adan, nag-i-age sila ng 900 years old. Grabe ang haba ng edad nila. May 900 years old. Sa panahon natin ngayon, hindi na natin malaman kung ang mga magulang ba natin ay aabot pa ng 100 years. Wala tayong ganong kaisipan. Pero yung prayer natin, umabot sila ng ganon. Pero hawak ng Diyos ang lahat. Huwag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Ito pa malungkot mga kapatid. Yung kamatayan na sinasabi dyan ay 2 uri ng kamatayan. Unang kamatayan, it's either ito'y physical, which is naranasan ni Adan at ni Eva. Sabi ng Panginoon, dahil galing ka sa alabok, babalik ka sa alabok dahil sumuway ka sa akin. Pangalawa itong pinakamalalang kamatayan, yung kamatayang walang hanggan. Ang kamatayang walang hanggan ang ibig sabihin niyan ay separation, eternal separation from God. Habang buhay na wala ka sa poder ng Diyos, habang buhay na wala ka sa presensya ng Diyos, yun ang pinakamalalang kamatayan na pwede nating maranasan. At yun ang sinisikap natin na huwag natin maranasan. Ayos lang mamatay ang physical natin kasi doon naman talaga tayo pupunta. Huwag lang mamatay tayo, eternal sa harapan ng Diyos. Naalala nyo si Lazaro at yung mayaman? Ang sabi nung mayaman, Lazaro, talagang sobrang apoy, sobrang init dito. Pwede bang isausaw mo sa tubig yung daliri mo at may isausaw mo dito sa dila ko, sa labi ko? Ano sabi ni Lazaro? Hindi pwede kasi yung lugar natin ay magkalayo. Yung lugar nung mayaman ay lugar ni Satanas. Pero yung lugar ni Lazaro ay lugar ni Abraham, kapiling ng Diyos.
Tandaan nyo sa impyerno, hindi ka sasamahan ng Diyos kung doon ka mapunta. Dahil ang Diyos, ang tirahan niya yung langit. Doon tayo dapat magsama-sama. Mahirap ang buhay, pero hindi ang kahirapan na magdudulot para umalis tayo sa poder ng Diyos. Hindi ang kahirapan ng mga pagsubok para humiwalay tayo sa Diyos. Gamitin natin ang mga kahirapan, pagsubok at mga matitindi natin challenge sa buhay para mas mapalapit pa sa Diyos. Mga kapatid, kaya natin yan. Amen po ba? Pastor, may challenge ako ngayong kinakaharap. Pare-pareho tayo. Magkakaiba lang. May maliliit, may malalaki. Pero pag sa panahon na may maliit at malaki kang pagsubok, dumikit ka ng gusto sa Diyos. Dahil ang Diyos may solusyon. Maaari tayong maaari tayong bulungan ng ating mga sarili, bulungan tayo ng mundo, bulungan tayo ng kaaway. Hindi mo na kaya yan. Pero sa Diyos lagi may solusyon. May solusyon lagi ang Diyos. Santiago chapter 1 verse 14 to 16, natutokso ang tao kapag siya inaakit at napatangay sa sariling pita. Hindi ka matutokso kung hindi mo ginusto. Kapag ang pita ay tumubo at nagugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Kaya sa totoo lang, itong physical natin, tandaan nyo, yung katawan na meron ka at meron ako, hindi ito pwedeng pumasok sa langit dahil ang katawan natin ay marumi. Ang tawag dito ng Diyos sa English ay corrupted. Ito ay marumi. Ito ay kulang. Ito ay madungis. Kaya sabi ng Biblia, nakahanda na yung bago nating katawan. Yung bago nating katawan, mga kapatid, walang kasiraan, walang dungis, hindi corrupted. Amen o? Yun yung katawan na meron ng Panginoon ngayon. Ang tawag sa katawan ng Panginoon ay glorified body. Yun yung katawan na inaalok ng Diyos sa atin sa panahon na mawala na tayo dito sa sanlibutan at kasama na niya tayo. Okay, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Yan ang sabi, yun ang challenge sa atin ni Santiago. Tandaan, mas mabuti ang umamin kaysa pagsinungaling. Amen po ba? Mahirap gawin yung may nagawa kang kasalanan, kahit alam mo sa sarili mo, sinasabi ng Diyos, umamin ka na, sapagkat mapapabuti ka. Mas mabuti ang umamin kaysa magsinungaling. Pero sa totoo lang bilang mga tao na nabubuhay sa sanlibutan, mas marami tayong ginawang kasinungalingan kaysa umamin. Mga kapatid, mga anak tayo ng Diyos, bawal tayong magsinungaling. Mas mabuti ang umamin kaysa magsinungaling. Pangalawa, mas mahalaga ang magsisi kaysa manisi. Amen. Huwag na natin tularan si Eva at Adan. Kung si Adan at si Eva imbis na manisi, nagsisi na lang sila. Tama? Yun ang pinakamaganda sana nilang modelo sa buhay natin. Kaya lang, ni isa doon sa tatlo, wala na banggit. Hindi humingi ng tawad si Adan, hindi humingi ng tawad si Eva, hindi humingi ng tawad ng ahas. Kaya sa buhay natin, huwag natin silang tularan. Mas mahalaga magsisi kaysa manisi. Ang hamon sa atin sa oras na ito, huwag tayong padadaya o patutokso sa mga bagay dito sa mundo upang hindi tayo magsisi at maparusahan sa bandang huli. Amen. Ito ang last na challenge natin. Last verse, ito ang sabi, Santiago chapter 1, verse 16, huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Huwag kang padaya sa nararamdaman mo. Amen. Huwag kang padaya sa nakikita mo. Sabi, di ba kanina sa kanta, sabi doon sa kanta, hindi ako nabubuhay dahil sa mga nakikita ko. Hindi ako namumuhay o nabubuhay dahil sa mga nakikita ko. Dahil kung sa mga nakikita ka, nabubuhay, sabihin ko sa iyo mga kapatid, madali kang manghina. Pero kung ang nakikita mo ay yung mga bagay na hindi nakikita na sinabi sa iyo ng Panginoon, lalakas ka. I'm not gonna live but by what I see. I'm not gonna live according sa aking nararamdaman. Huwag kang padaya sa nararamdaman mo. Hindi porke parang ang lungkot mo, talo ka na. Hindi porke parang inaapi ka, talo ka na. Huwag kang padaya. Pakiramdam lang yan. Tandaan mo, iba pa rin yung sinasabi ng Diyos. Kaya nga sabi ng Biblia, manalig tayo sa Diyos. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Hindi porke mapipera o maraming mga pera yung mga kaibigan mo, sila yung blessed. Huwag kang padaya sa nakikita mo. Huwag kang padaya sa mga nakikita mong ngiti nila. Dahil bakit sa pagharap sa problema, tandaan mo, ikaw pa rin yung panalo. Bakit? Naihaharap pa sa problema ang pera? No. May mga tayong naihaharap, pwede. Pero higit na mas matinding humarap sa problema ay ang Diyos na meron tayo. Dahil ang Diyos makagagawa ng mga posibleng bagay para sa mga imposibleng pangyayari. So sa araw na ito,
babalik tayo sa Panginoon sa pag-aawitan natin. Bakit hindi natin idulog sa Panginoon yung mga nararanasan natin at dulugin natin yung mga gawa ng kaaway sa buhay ng bawat isa? Ito ho, mensahe ng Panginoon sa oras na ito, huwag ho tayong manisi. Huwag na huwag natin gagawin yung paninisi. Sige po, tayong lahat ay tumayo at minsan pa ho tayo magbigay ng karangalan at isa pang awitin para sa Panginoon.